Kaya minsan, abot ko nga, nung araw ka ako, napakasarap ng Canada ngayon. Ngayon yan na. Pero parang gusto kasi ngayon lang din kasi ako. How long you been here? Ano pa lang, 4 months. Ay, bago na pala. Kailangan kong tagal ka na rin. 4 months lang. Nakarating ko lang noong February. Where are you from Hong Kong? Dali ako nag-apply sa Hong Kong. So, ang pangatlo kong tanong, ang sabi mo, ang difference ng living na mas maganda noon kaysa ngayon dito. Ginusto mo bang pumunta dito? Oh yeah, that's my dream. Because we are very poor in the Philippines. You know, we are 8 kids of my mom, the kids of our mom. 8, 9 kami. But we just renting a small kwarto sa tiyahin ko sa Pilipinas, pero ngayon nasa Saan ba kayo? Sa Manila ba kayo? Saan ba kayo? Kami Caloocan. Ay, Kapampangan kami. So, Pampanga. noon ang mga my family, they are already in Winnipeg. I asked them to bring my resume to apply here. LDS ka ba? Oo. Iba talaga. Sometimes alam mo, kahit paano mo, kamangkanak mo, pag ayaw kang tulungan. Ay, hindi. Huwag mo nga hindi. Ay, alam mo yung nung sabi ko, nung nagtaka sila, nakalapit ako ng Canada, kasi nung sabi ko, so, sariling sikap mong pumunta dito? Tapos sabi ko, iyanan nyo ako dito, kakalap ko ng employer, sabi ko, ganun, at nagbabayad ako. Wala raw. Eh, nung ako pumunta ng Winnipeg, nakalapit ako dito. Sinong kumuha sa akin? Kumare ko. Alam mo, mas maganda pa nang we drive to Winnipeg, ang daming Pilipinas. Sabi ko, mayroon pa dito kumuha ng mga nani. Ay, hindi po. Maraming itong agency. Tinan mo, kaya nga sabi ko, sometimes the family, hindi mo maasahan. Kaya yung kumare ko hanggang ngayon, kasing dad ko rin siya, hindi ko sa makalimutan. Nandito siya? Nasa Toronto na ngayon, may asawang puti, sa isang anak. Kaya nga sabi ko, kahit nakamag-anak ngayon, ay wala. Hindi mo pero nung pumunta ako ng Winnipeg, nung pumunta ka doon, binisita mo ang kamag-anak mo? Hindi na. Ay, binisita ko naman. Hindi man akong alam mo naman, hindi ka nagtanim. Hindi naman maganda yung masama loob mo. Pumunta ako doon, ngayon, tinarap ako ng mga kaibigan ko, kasama ko sa trabaho sa nursing home. Sabi niya, sigurado bang dito ako matutulog? Isang gabi lang, sabi ko, natulog ako. Alam mo, hindi ako mapakali. Tawag ko ng tawag doon sa kaibigan ko. Sabi ko, parang... Lumipat ka? Ay, hindi. Alam mo, nagtaka sila. Noon, panayang English sa akin eh. Panayang English lagi. Eh, sabi ko sa kanya, ano yung tsuyin ko, yung asawa ng tiyahin ko, panayang English. Aba, nung ako nagtira na, hindi nag-English ako. Sabi niya, oh, you know to speak, you speak English. Kayo naman, sabi ko, palagay niyo sa akin. Hindi marunong mag-English, sabi ko. Tapos, nung nagtaka sila... So, alam na nila, dito ka na? Alam na? Kaya nagtaka nga sila. Paano nakabili ako ng bahay sa Pilipinas, ng kondo. Kasi nakabili ako ng bahay. Ang dami kong dinala dito. Nagtaka sila. Hindi nila akalain dahil ko nadala dito. Tapos, nung umuwi ako ng 2016, nung uling-uli kong magda-dialysis na ako noon, sabi ng mga pinsan ko, bakit daw hindi ko sila kami sa kondo ko? Meron pala ang kondo. Hindi ako umikibo. Kasi ayoko yung ganun salta. Sabi niya, saan kaya kumong pera si Flora, no? Eh, siyempre, naka-experience ako ng bahay dito eh. 3 house I experienced here. I sold. Kaya nga sabi ko, sa Canada. First time, doon sa may 63 Avenue, sa may Center Street. Alam Center Street? Hindi pa. Oh, hindi. Ang bili ko, 3-level split, 65,000. 2 bedroom, 65,000 at that time. Hindi naman madalaki. 2 bedroom. I mean, ang pera ba? 65,000 on mura lang. Eh ngayon walang ganun yun. Walang ganun. Nabili ko yun 65,000 and then I stay about 10 years. I sold it. Tapos nakabili ako ng bahay sa Taradale Crescent. Kasi mura noon, talagang wala pang bahay. Nabili ko ang bahay sa